Ano na namang drama to, ma? Pinapunta-punta mo pa kami dito? Kaya nga, naaabala mo kami. Ang dami naming trabaho. O, eto na pala eh. Alam mo, ikaw wala kang pinagkaiba. Lagi ka na lang late. Ano ka ba? Eh, yung trabaho ko, di ba? Kung saan ako pumupunta. O ano nga yun, ma? Andito na kami lahat. Ano pang kailangan mong sabihin ngayon? Ang dami ko pang kailangan trabahuhin. Ano ba yun, ma? Kasi may client meeting pa ako. Kayo naman, kung di ko kayo pinapunta rito, talagang hindi nyo na ako naisipang dalawin man lang. Eh mga, busy kami sa pagpapayaman. Ikaw ba naman iintindihin namin? Eh matanda ka na. At least ikaw, marami ka ng experience sa buhay. Kami, eto, nagwawadwad pa rin para yumaman. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, ang negosyo ko, bagsak na. Kaya ako napapansin nyo, wala nang katulong dito sa bahay. Wala akong kasama dito, kundi yung bunso nyong kapatid. Eh, ma, kahit naman bumagsak yun, anong pakialam namin? Tama si Arian. Di ba? Nakapagtapos na kami ng pag-aaral o ano. Kaya na namin sarili namin. Yung ba yung minworry mo? Kami nga, may mga kanya-kanya na kami magagandang buhay. Tingnan mo si Eden, no? Nakabili ng kondo, at saka sasakyan. Alam nyo, isa lang ibig sabihin ni Mama ba't tayo pinapunta dito. Ayan, nagsasabi na nalugi yung negosyo niya. Ibig sabihin, gusto niya tayo yung sumalo at alagaan na natin siya. Yun nga sana ang gusto kong mangyari kasi paano naman ako, nag-iisa na lang ako dito. Yung kapatid yung bunso, sa kagustuhan ko rin naman na makalaya na siya sa akin, makapag-asawa din naman. Lahat kayo may mga asawa na, settled na yung buhay nyo. Ang inaalala ko, yung bunso. Yung bunso mo, yun. Yung anak mo, sa huli mong asawa, yun yung mag-aalaga sa'yo, single pa eh. Wala naman siyang pakialam, di ba, sa buhay niya? Oh, Kaya nga, buti nga nakapag-asawa pa akong huli. Kung wala yung bunso natin, lalo ng sinong kasama ko dito. Eh, di ba, ma, worry mo, walang mag-aasikaso sa kanya. Ano ba? Dahil di makapag-asawa. Eh, di sana hindi ka nag-asawa kasi. Hindi ka nag-anak ulit, di ba? Okay na kami tatlo lang eh. Nagdagdag ka pa kasi, oh. Di ba, nagdagdag ka pa ng iisipin mo. Hindi ko naman siya isipin. Ang iniisip ko, sarili ko. Paano ba ako? Pababayaan nyo na lang ba ako dito sa bukid? Dito na lang ba ako? Hindi nyo ba pwedeng isama ako sa inyo-inyo? At para doon naman makasama nyo naman ako habang malakas-lakas pa ako. Ayun, si Eden. Mas malaki yung bahay mo, Oo di ba? nga, si Bakit ate. doon na lang si mama sa inyo? Marami kang katulong. Ako hindi pwede. Alam niyo yung asawa ko. Maselan yun. Alam niyo yun. Lagi kami nag-aaway. teka lang, bakit sa akin? Bakit sa akin lang? Porket pa marami akong katulong. Hoy, yung katulong na yun para sa mga anak ko, isa-isa sila. Kay Mama, wala siya doon. Tsaka, ano ipapasahod niya? Eh, di ba nalugi na yung negosyo niya? Alam mo, hindi din naman ako naniniwala, na wala ka ng perang natabi. Yun, ipanggasto mo na lang, punta ka ng home care. Doon ka. Yun yung solusyon kung ayaw mo yung bunso yung mag-alaga sa'yo. Ito na ba yung pagmimitingan natin? Aksaya ng panahon to. Tama. Oo nga, ma. Ayun, Kasi, pwede na kami umalis. Paano naman aksaya sa panahon? Siyempre ako pa rin yung nanay nyo. Gusto kong iayos din yung natitira ko dito sa mundo. Makasama ko man lang kayo. Hindi nyo ba ako, yung, nakakaingit yung ibang nanay na pag matanda na nag-aagawan yung mga anak para lang doon sa kanila. Wala ba sa inyo na magsasama sa akin sa Maynila para doon mag-stay? ma, ako, lagi akong wala sa bahay. Wala din mag-aasikaso sa'yo. Tsaka yung asawa ko nga paulit-ulit, di ba? Lagi kami nag-aaway nun kasi maselan siya. Lagi rin ako nasa ibang bansa. Walang titingin sa'yo. Ayan, si ate, yan, si Kuya Renz. Yung condo na kakabili ko lang, wala pa ako masyadong gamit doon. Tsaka hindi tayo kasya doon, ma. 2-bedroom yun, wala kang space doon. Basta wala, andun yung mga alaga akong aso, tsaka yung mga babae na inuuwi ko doon, para sa akin lang talaga. Tama. Nakikiusap ako sa inyong tatlo. Kayo ang mag-usap-usap kung paano. Ay, Eden, kunin mo na kasi! Ate, O Ariel, di ba malaki naman yung isa yung kwarto, doon na lang si mama sa inyo. di ba kuya, lagi kong sinasabi sa'yo. Nagtatalunan na nga namin yung mga bill sa bahay eh. Nagdagdag pa ako. Sige Ako na, sabay mo na to, Eden. Ayoko nga. Hugas kamay ako dyan. Ma, ayoko. Tapos na, porket panganay ako, sa akin lang lahat palagi. Hindi. Mas lalong hindi sa akin. Ikaw, puro naman babae lang yung pinapapunta mo dun sa kondo mo. Eh di, si mama na lang dun. Paano kung makakabemba kung nandun siya? Nung referee siya doon? Ma, hindi ka pwede doon. Malinaw na walang mag-iintindi pala sa akin. Mapasensya na, pero sana mo maintindihan mo. Dumaan ka rin naman sa buhay mag-asawa. Alam mo to. Alam mo yan. Ayan oh, single naman yan oh. Ayoko na! Labas ako dyan. Renz! Ren, kuya! Ito si ate, ano ba? Si mama ba matitiis mo? Ako ka ba? Ikaw may asawa ka, wala pang anak. Ako ang dami ko ng anak, di ba? May asawa pa ako. Eh di ikaw na umintindi mo na kay mama.
Hindi din. Alam mo naman, intindahan mo naman, di ba? Yung trabaho namin, hindi din ganun kadali. Ang hirap kumita ng pera, tapos magdadagdag pa ako. Si mama malamang, may nararamdaman ka na, may sakit ka na. Syempre, intindihin ko pa yan, financial. Alam mo, tapusin na natin tong upasapan na to. Kung walang gustong magbantay kay mama, mag-alaga, edi wala kang mapapala sa amin. Uwi na kami. Ayun na pala eh. Kaya pala magaling mong bunso eh. Ma, ba't pa sila pinatawag? Nandito naman ako eh. O, dyan naman pala siya. Bakit mo pa kami tinawag ma eh? May meeting pa kami. Ayun na nga anak. Kaya pinakausapan ko sila. Buong buhay mo, nandito ka na lang sa akin. Nakapagtapos ka nga, hindi ka naman magtrabaho dahil ayaw mo akong iwan. Paano naman yun? Siyempre, gusto ko lahat kayo may mga pamilya na din. Ano ka ba, ma? Okay lang yan. Hanggat nandito ako. Hanggat nandito ka. Tutulungan tayong dalawa. Ayan! Maalam mo, ikaw lang yung gumagawa ng issue ng problema sa sarili mo. Okay? Sa buhay mo. Ayan oh, volunteer. Ito naman, wala naman tong silbi. Kung sa amin yan, wala yung silbi, ma. Ayan, mapapakinabangan mo. Yan yung silbi niya sa'yo. Siguro, yun ang reason kaya dumating siya sa buhay mo. Ayan, kasi siya magiging kasama mo habang buhay. Wala pa bang silbi yan, Eden? Mulat sa pool siya na yung nandito. Magkasakit ako at gumaling ako. Siya yung nakatanglaw sa akin. Ayun na nga, pinaaral mo, di ba? Oh, anong pinili niya? Bantayan ka. Eh wala din eh. Naasa din yan sa'yo eh. Tamad kasi. Pinag-aral, ginastusan mo hanggang makapagtapos ng college, pero nandito pa rin. Dumidikit sa'yo. Eh di dyan ka magpaalaga. Hindi sa amin. Totoo, hindi katulad namin. Pag-graduate namin ng college, pumunta na kaming Manila. Naghanap na kami ng mga career namin doon. Di ba? Yan, hindi. Natakot, sumugal. Kaya yan, di ba? Dito ka lang dito. Dito ka lang sa probinsya. Dito ka lang kay mama. Kasi kailangan mo pera ni mama. Kaso ngayon, wala na. Sobra naman kayo. Ay, sobra doon. Teka lang ha. Sumasagot ka na sa amin? Uy, tandaan mo. Kami ang unang anak ng nanay mo. Yung ama mo, palamunin lang din yun, katulad mo. Kaya pwede ba? Huwag mo kaming sinasagot ng ganyan. Alam niyo, kaya ko namang magtrabaho eh. May mag-iintindi lang sana kay mama. Kaya daw. Kaso wala eh. Lagi siyang nag-iisa. Kaya minabuti kung dito na lang sa bahay, samahan siya, at ibigay yung kailangan niya. Alam mo, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Anong kaya? Hindi mo kaya. Kaya nagsusimiksi ka dito kay mama. So, ibig sabihin, sinisisi mo sa amin na dahil mag-isa lang yung nanay namin, walang kasama, kaya ikaw umiintindi. Aba, syempre may mga pamilya na kami. Kailangan naming magsikap. Matanda na yan eh. Okay na nga, mawala na yan eh. Ano? Saan pa patungo tong usapan na to? Ito wala din, di ba? Nagmamadali talaga ako. Kung wala nang pupuntahan itong usapan na to, pwede ba? Mauna na ako, ha? Okay? Mahal yung oras ko eh. Hoy, Mauna na ako. teka lang. Oh, ayan. Porket ako panganay, ako maiwan dito. Hoy, hindi na. Dati yun siguro. Okay pa ako, kayo hindi na. Diyan na nga kayo. Anak, salamat ha. Ako na lang natira. Pasensya ka na ha. Talagang sa'yo na nila ibinigay yung responsibilidad. Naintindihin nila ako. Okay lang yun, ma. Basta, tandaan mo lang palagi yung pinangako ko sa'yo. Hanggang huli, kasama mo ko. Magandang araw sa inyong lahat. Pinatawag ko kayo para sabihin yung last will and testament ng mama nyo habang nasa ospital pa siya ngayon. Pero pinasikaso na rin niya sa akin to. Para ngayon pa lang malaman nyo na isa lang sa inyong magkakapatid ang pwedeng tumanggap ng mana ng mama nyo. At nakasa dito na ang 5 hektarya ng lupain sa probinsya, 10 condominium sa Maynila, mga pera at alahas sa bangko, at ang company share ng inyong mama ay mapupunta sa iisang anak lang. Siguro naman, malinaw na narinig nyo na sa isang anak lang mapupunta ang lahat ng manang to. So, iiwan ko na muna kayo para mag-usap-usap muna kayo dyan. Narinig nyo? Isang anak lang. Wala nang iba. Ako, kasi ako yung panganay. Ba't ikaw? Te, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Hindi Wala. yun sa'yo. Sa akin yun kasi ako yung bunso.
Nagtalo pa kayong dalawa. Sa akin naman talaga mapupunta yun. Sa ating lahat naman, sa akin, pabor lagi si mama. Ako yung pinaka-paborito niya. Nakakasiguro ka ba? Oo. Hindi, sa akin. Ako yung panganay. Ako Uy, yung tumayo bilang pangalawa yung nanay, di ba? nakakalimutan mo ba? Di ba maaga ka nag-asawa? Maaga kang lumande, nagkapamilya ka agad. At ikaw naman, nakagraduate ka nga, pero wala ka naman narating sa buhay. Ako, maganda yun napatunayan ko kay mama, kaya sa akin papabor yun. Alam mo, hindi yun bibigay sa ni mama. Alam mo bakit? Sinasayang mo lang yung pera mo sa mga babae mo. Hanggang ngayon wala ka asawa, di ba? Wait nga lang. Tsaka ba't dito yan? Ewan ko ba? Hoy, baka umaasa ka may makukuha ka. Uy, wala kang bilang dito ha. Usapan to ng mana ng mga legal. Kami yung unang anak, di ba? Nagtataka nga ako, bakit nakapasok to dito eh? Tsaka, oy, paano, kasali ka pa talaga dito? Bakit pumunta ka pa? Alam mo, nakikichismis ka lang siguro, no? Para kung sino yung makakuha ng mana, anong gagawin mo? Lalasunin mo? Papatayin mo? Imposible yan. Alam nyo, wala naman akong pakialam dyan sa yaman ni mama eh. Dapat lang. Dito lang naman ako kasi sabi, pumunta raw dito. Baka siguro siya yung magmamana nung mga kanin baboy. Yung mga sa baboyan. Alam mo, dapat hindi ka na nagpunta kahit ba sinabing pumunta ka. Kasi wala ka namang mapapala. Magsasayang ka lang ng oras mo. Matahimik nga kayo. Nandito yan para alagaan lang si mama. Ma, Ma? akala namin nasa ospital ka. Oo nga. Ano? Nagtaka kayo? Na naririto ako? Alam niyo nasa ospital ako, di ba? Pero wala ni isa man sa inyo na nagsayang ng oras para silipin ako. Talagang wala akong pakialam sa inyong tatlo talaga. Mula nung na-ospital ako, walang nagbantay kundi yung kapatid niyong bunso. Wala na ba talaga akong halaga sa inyo? Pero ma, alam mo naman busy kami sa mga trabaho namin eh. Tsaka, pinagdasal ka naman namin. Pinagdasal? Kaya ko magdasal para sa sarili ko. Ang hinahanap ko, yung presensya nyo. Ni wala nang nagmalasakit kahit isa. Pero nang nagpatawag si attorney ng pagbabasa ng last will and testament, ang bibilis nyo. Mabibilis pa sa alas 4. Ma, sa totoo nga niya, nag-aalala talaga kami nung nalaman namin na nasa ospital kay. Papunta na talaga kami nun para dalawin ka. Tsaka, naniniwala naman ako sa aming lahat na nandito. Sa akin mo ipapamana lahat ng mga ari-arian mo, di ba? Sa'yo? Parang hindi ko maramdaman na ibibigay ko sa'yo. Sa'yo o sa'yo man? Hindi ako naging pata sa laban na to. Dahil hindi rin kayo naging pata sa akin! Ano? Ma, ako yung panganay dito. Kailangan lahat ng mana sa akin mapupunta kahit saan pa tayo pumunta. Ako yung may karapatan, kaya dapat lahat ng mana na yan sa akin. Nasabi kang panganay, pero hindi mo ginawa yung pagkapanganay mo. Nung panahong nangangailangan ako na mag-aaruga sa akin, anong sinagot mo sa akin? Hindi ka pwede. Ma, huwag ka na may stress. Baka mapano ka pa eh. Saka alam mo, hindi naman importante sa akin yung pamana mo eh. Ang mahalaga sa akin, maging maayos ka. Nakita nyo? Sa lahat ng sinabi niyong tatlo, isa lang talaga ang nagmamalasakit sa akin. Siguro narinig nyo na kung anong binasa sa inyo ng abogado ko. Lahat ng ari-arian, mapupunta lang sa nag-iisa kong anak. Kay Rendon lang. Ma! Teka lang ma, seryoso ka ba? Ma, hindi. Hindi dapat ganyan. Dapat pinag-iisipan mo ng ilang beses yung mga desisyon na ganyan. Oo. Pero, mangyayari yan kung pinaramdam nyo sa akin ang pagiging ina ko sa inyo. Kami yung mga unang anak mo. Legal kami. Legal hair kami. Walang karapatan ang bastardo na to makakuha ng kahit ni isang mana sa inyo. Kumakabastardo ka, Renz. Kasal ako sa ama niya. Kaya hindi mo sasabing bastardo siya. Dugot lamang ko kayong lahat. Ako ang hindi naging pata sa laban na to, inuulit ko. Pero yan ang nararapat sa mga kagaya niyong mga anak na suwail. Walang pakialam sa magulang. Yaman ko lang ang inintindi nyo.
Wala nang katapusan tong pag-uusap na to. Maigi pa, magsiuwi na kayo. Kayong mga anak ko na walang mahalaga sa inyo, kundi yung prinsipyo nyo, yung yaman nyo, yung mga trabaho nyo at pamilya nyo. Ngayon, libre na kayong makaalis. Ma, sigurado ka ba? Bakit sa akin lang lahat? Dahil ikaw lang ang nagmalasakit sa akin. Kaming mga magulang, yun lang naman ang hinahangad namin. Na sa pagtanda namin, maibalik man lang kahit konting pag-aaruga ng mga anak. At anak, ipinakita mo sa akin, magmula sa umpisa, bata ka pa, kasama na kita hanggang sa ngayon na ikaw yung nag-intindi sa akin. Kaya walang ibang uupo dito sa kinauupuan ko kundi ikaw. Ibinibiling ko sa iyo ang kumpanya na maiayos mo. Salamat po, Ma. Ang sa akin lang, Rendon, syempre mga kapatid mo rin sila. Talagang binigyan ko lang sila ng aral. Kung dumating ang panahon na nakita mo na nagbago sila, ang desisyon ng pagbibigay sa kanila ay nasa sayo. Tulungan mo rin sila at alalayan. Ibinigay ko sa iyo lahat ng responsibilidad dahil alam kong mas may responsibilidad ka kaysa sa kanila. Kaya anak, ang kumpanya natin, aayusin mo. Opo, Ma. Patutunayan ko po sa'yo kung ano yung kaya ko. Alam ko na po ang gagawin sa lahat. Salamat.